Mabuti po ba ang Diyos? Amen! Amen! Okay, now, di po ba ang nais ng Diyos maging maayos ang ating katayuan sa buhay? Sino agree sa akin? Amen! Okay, pero na-notice nyo, habang nag-a-advance ang technology, habang pabisin ang mundo ng ating ginagalawan, at lalo tigit, bukas Lunes na naman, takbuhan na naman tayo. Hindi nyo napapansin ang ating buhay, rat race na siya. Takbo ng takbo, okay? Bukas Lunes, hanggang Biyernes, hanggang Sabado ng umaga, laboro, Sabado ng hapon, Sabado ng tanghali, pag-awa sa laboro, diretso sa church, prayer meeting, uwi, Linggo, Sunday service. It's a race. It's a race. Pero tingnan nyo, habang nangyayari ang lahat ng ito, nakakalungkot man akong sabihin, pero aminin natin, na habang nangyayari ang lahat ng mga bagay na ito, along the way, maraming followers ni Christ ang nadadala sa agos ng kabisihan ng mundo. Agree kayo? Amen? Okay. Na nawawalan na ng panahon sa Diyos, na nagiging compromise. Tingnan nyo, linggo-linggo nandito, Sabado-linggo nandito, prayer meeting, pati linggo umaten pa ng cell group. Pero, double standard ng moralidad. Alam nyo yung sinasabi kong double standard ng morality. Na pag Sabado-linggo, banal. Tapos Lunes hanggang Biyernes, paikulig boy. Tapos, ito matindi. Wala naman ho dito. Alam ko wala dito. Yung mga Christian bang sa katagalan na nilang Christian, sala-sala pa rin ang desisyon sa buhay. Kita niyo, tama ako, walang umimit. Mayroon may kilala kayo na? Oo, tignan niyo katabi mo, hindi ko yan. Hindi yan ang tinutukoy ko. Now, ganito. Tapos, ang nakakalungkot isipin, 5 years na nilang sinasabing Christian sila, 10 years na nilang sinasabing Christian sila, hanggang ngayon, kakarampot pa rin yung nakakamta nilang pangako ng Diyos. Why? Huh? Kasi alam nyo, isa sa nakita kong dahilan sabi ko nga, glory to God, ngayong March 2025, kasi tanda ko, I was ordained March 20. Magto 20 years na ako kami nag-lead. I'm already 20 years bilang pastor, and glory to God. Sa aking paglilingkod, isa ho, kahit saan ako mapadpad. Way back years ago, I've been traveling all over, kumbaga sa Europa, maging sa Pilipinas. Isang nakita kong blocking factor kung bakit maraming Kristiyano stagnate sa kanilang Christian life. Hindi mo ba ang pinangako ng Lord, buhay na ganang pagkasiya-siya, John 10:10, tama? Okay. Kaya kung magtatanong ako sa inyo, sino na ho ba ang nakakamit ng pangako ng Diyos na ganap at kasiya-siya? Yung iba, Pastor, ganap pa lang, yung kasiya-siya parating. It's not yet completely attained. Bakit? Kasi alam nyo, sabi ko nga, isa sa nakita ko na blocking factor, kasi maraming Kristiyano, Christian silang matatawag, but they really have difficulty hearing yung mga instruction ng Lord sa kanilang buhay. Sabi ng Lord, huwag yan, may sabit. Lord, mahal ko. Sabi ng Lord, huwag yan. Lord, mabait. Sabi ni Lord, pagtulong. See? Because there is a thin line that divides. Merong napakalinyang subtili na singnipis ng buhok, singnipis ng hibla ng buhok that divides between what you want to do and what God tells you to do. At dyan nagtatalo-talo, ano nga ba ang gusto ko? Ano nga ba ang gusto ng Diyos? Pero tanong ko, naririnig pa ba natin ang tinig ng Diyos?
Can we still hear the voice of God? I mean, I'm not talking about literal na kagaya ng speaking, because pag spoken, mahirap. I'm talking about conviction sa heart mo at sa puso mo. An example ko minsan sa aming sangro, yung word na conviction, na pumunta ka sa isang lugar, tapos yung sinukli ng kahera, ang akala ng kahera, ang pera mo, 100. Ang pera mo, 10. Ang actual mong pera, 10. Ang sinukli sa'yo, dahil ang akala ng kahera, 100 ang pera mo. Nandun ngayon yung thin line na nagdi-divide ng conviction. Isa sa ulit o hindi? I know it's not your fault. Hindi mo kasalanan ng kahera eh. Tapos ang matindi pa ganito, adding the factor na first day naman pala, ikay-karik ako ang aking tesera. Walang-wala ang aking sundi, asing ko pa. Compromise na compromise! Now comes the fact na, Lord, it's not actually my fault, ibubulsa ko na lang, kailangan ko rin eh. Hindi mo ba alam na habang nakukonvict ka na ibubulsa mo, at the end of the day, somebody has to pay for it? Sure, change ang kahera niya. Huwag mong sasabihin sa akin, hindi niya, sure talaga siya sa kasa. Huwag mong sasabihin, ikaw magbabayad siya. I know it's not your fault. Pero by the way, ulitin ko tatlong conviction ang klaro nating maririnig sa ating mga diwa. Una, tinig ng Diyos. Yung tinig ng kao, ibulsa mo na. Tapos, ang tinig mo, ano ba talaga ang tama kong gawin? Nasistar yung mga taong nakapalibot. And by the way, ganito kasi sana wag naman na sana. Dahil ang ating panununtunan at pamantayan sa salita ng Diyos bilang Kristiyano, let no one here be influenced by sulsol o pagkamarites o pagkamarisol ng kahit sino sa labas. And by the way, ganito kung kanino ka nagle-lend ng ears, yun ang dominating factor sa buhay mo. Who holds the mic in your life as a dominating factor in your life? And the tendency is kung sino may hawak ng mikropono sa buhay mo, yun ang sinusunod mo. That's the danger there. Now, sabi ko nga, hindi nila nakakamta ng buong pangako ng Lord. Mita-mita lang yung pagpapalang. Is it not because they are not Christian enough? Ano kaya sa tingin niyo ang dahilan? Help me. Sige nga, esip-esip tayong lahat. Bakit kaya? Are they not Christian enough considering they're going to church every Saturday and Sunday? Pero alam niyo, isa sa nakita ko, because, eto, bubulaga talaga sa ating lahat because even me, for the past 20 plus years, we hear the word of God, but we don't simply listen to it. There's a difference there, So, Brother Maki, buksan nga natin ang ating text. Kasi yan ang pag-uusapan natin. Sandali. Kalpitin mo yung katabi mo. Nagsasalita ang Lord. Nakikinig ka ba? Kalpitin mo! Nagsasalita si Lord. Nakikinig ka ba? God is speaking. Are you listening? Yeah, I hear you. Yeah. Tapos, iba ang ginawa. That means you hear me but you don't listen to me. Now, sige, Brother Maki, pakibukas yung ating text. 1 Samuel chapter 3, verses 1 to 9. Okay, babasahin ko Nakuha niyo yung title? Wala. Anong sinabi ko? Kalbitin mo, katabi mo. Ang sabi ko, God is speaking. Sige, Tagalogin. Nagsasalita ang Diyos, nakikinig ka ba? Maybe some of you are not really listening to me. Okay, now,
1 Samuel chapter 3 verse 1 to 9. Ito yung kwento na kung saan sa kabataan ni Samuel, alam natin ang nanay ni Samuel si Hannah. Okay? Now, sige, babasahin ko. 1 Samuel chapter 3 verse 1 to 9. Sa pamamahala ni Eli, Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh. Si Samuel naglilingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang marinig ang tinig ni Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel naman ay natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Okay. Tayo Christians, alam natin ha, kaban ng tipan. It symbolizes the presence of God. Okay? Si Samuel natutulog katabi ng kaban ng tipan. Okay? Now, ang sabi dito, si Samuel naman ay natutulog sa templo sa may kaban ng tipan nang magmamadaling araw na. Siya'y tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag, mahiga ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Second time around. Tinawag siya uli ni Yahweh. Bumangon siya, lumapit kay Eli, tinanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak, mahiga ka na uli. Hindi pa kilala ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Verse 8. Sabihin mo, third time is a charm. Third time is a Okay. Sa ikatlong beses na tinawag siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinatawag ninyo ako. And this time, na-discern ni Eli kung sino ang tumatawag. Kaya naisip ni Eli si Yahweh ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, magsalita po kayo, Yahweh. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel, si Yahweh ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. How I wish, praise the Lord for His word. How I wish and I desire that the same answer na sinagot ni Eli, sinabi ni Eli kay Samuel, ganun din ang ating isasagot. Speak, Lord, your servant. Ano na? Speak, Lord, your servant is? Sabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw makinig ka maigi. Okay, sige, praise the Lord. Now, teka sandali. I-define muna natin yung hearing sa listening. Ano ba ang salitang hearing? Okay? Hearing means, scientifically, medically, the sound wave goes into your ear. Okay? Papasok sa tenga mo, iba-vibrate niya yung eardrum mo, at sa loob ng tenga mo, merong snail-shaped dyan na structure, at yun ang mag-perceive ng sound. Okay? At yung sound na perceive, itatransmit niya sa brain mo. At i-interpret mo yung sound. That is hearing. Okay? Klaro ha? Okay. While the word listening, okay? Listening is the ability to give attention to the perceived sound. Alam niyo, pagdating dito, ang mga nanay sa mga anak, very, very sharp. Uuha pa lang ang bata eh. Alam na ng nanay, gutom. Masakit ang tiyan. O kailangan kambiyahin ng panulina. Hello mga nanay. Kayo matatalas kayo ha, pagdating sa listening. Alam nyo eh. Tama? Ang sabi dito, the ability to give attention to the perceived sound. Hello?
Pero, isang bagay na nakita ko, grabe din si Lord, ano? Nakakita kayo ng mga bibi? They cannot talk. But the ears are very, very sharp. Perceive nila. They fail on the other organ, but they have twice sensitive ears as us. Meron namang mga tao, deprived sila ng hearing. Pero yung sense of sight nila matatalas. Have you heard about the word lip reading? Nagsasalita ka, binangasan nila mo, hindi, wala silang naririnig. You talk, they perceive what you're saying. Why? Because their eyes are sharper to interpret yung intonation ng boses mo. Pero kabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, salamat, hindi ka pipili, hindi ka bingi. Salamat po, Lord. Okay, now, sige. Balik tayo sa kwento natin. Si Samuel, alam natin hiningi siya ng ina niyang si Hana. Okay? At araw-gabi nagtatangis si Hana sa templo. Ang sabi nila, lasing ang babae niyan, hindi po ako lasing, ako'y nagtatangis. Day comes, binigay ng Lord yung hinihingi ni Hana. Okay? Parang si Sister Rose ba, binigay. Parang si Sister Rose at si Brother Maki, binigay si Adele. Pero perfect timing ng Lord. Nung ipinanganak na si Samuel, tingnan nyo, the word Samuel, okay? The word, alam niyo ba yung word niyang Samuel is two words put together. Shama. S-H-A-M-A. Which means hearing from the Lord. And the word El is the general term for Yahweh, means God. Kaya yung Samuel, dalawang word yun magkadikit, magkasama. Now, si Samuel, naglilingkod sa templo. Okay? Pero, parang Christian baga. Christian daw. Napunta naman ako ng church. Tapos, ang pananampalataya, sabay sa agos. Tingnan nyo, si Samuel naglilingkod sa templo. Dinig niya ang boses ng Lord. Pero ang problema, hindi niya kilala ang Lord. Now, if I would be standing here, tatayo ako dito, wala na yung pako. O papatayin ko yung mic. And I will just simply say, can you hear me? Naintindihan niyo sinabi ko? Kayo hindi. Alam niyo kung bakit? Because the closer you are to the source of the sound, sa tingin nyo kaya tayo dito sa lakas-lakas ng mic natin? The person 3 blocks away from us, can they hear what we're talking about? No. And I'm saying not only sa closeness, sa distance. I'm talking about intimacy bilang Kristiyano. Because as long as you're intimately close to God, ni hope ng Lord, dinig mo. Malapit ka nga sa Lord, lahat naman ang distraction naririnig mo, kaninong boses ang nangingibabaw. Kaya karirinig mo lang ng salita ng Diyos, natakpan ka ng mga marisol at mga marites. Yung narinig mong word of God, nawawala ng saysay. Kaya paano ba natin, how can we sharpen our ears in listening to the voice of God? Number 1, letter C, yung in-example ko. Dapat close. Because the closer we are to God, the sensitive we become to the leading of the Word of God. Tingnan nyo, si Samuel, katabi na niya ang kaba ng tipan. Pero bakit hindi niya na-recognize? Dinig niya ang boses.
Hindi pa niya kilala ang Lord. Kaya kung minsan, sandali, ha? Kaya kung minsan tayo confused eh. Sige na, ayoko na may example na iba ako na lang. Nung nag-usap ang Lord sa akin, na ako mag full time, 6 months. Pagpunta sa trabaho tuwing umaga, kasi hindi na ako nagtuturno noon. 8 to 5 na ang pasok ko. Pagpasok ko sa umaga, pag uwi ko sa gabi, 2 questions every day for the last 6 months of my life. Lord, ikaw ba talaga yan? Dahil magdududa ka talaga eh. But I know that for as long as you're closer to God, you will clearly hear the voice of God. Although si Samuel, hindi pa niya kilala ang Diyos since he was close sa kaban ng tipanan, dinig niya. Tingnan mo ha. Sige, lagyan natin ng konting marites. Sige. Hindi ka magtataka, 5 kayong magkaibigan. Sa 5 ninyong magkaibigan, bakit sa 5 dyan, meron talagang nakakakapag-confide ka? Diba? Sobra ka naman. Bakit siya sinabihan mo, bakit ako hindi? Anong sagot mo? Anong sagot mo? Kasi close kami. Nakakapag-confide ka ng saloobin mo when you are that close to a person. Pero kapag alam mong medyo alangan at alam mong nagdududa kang ibebenta ka, kwento mo naman sa akin, sister. Tapos ang sagot mo, bakit ko kukwento sa'yo? Close ba tayo? See? Hello? I'm not talking only about the distance. I'm talking about the intimacy of the relationship. Kaya dapat husbands and wives. Tingnan nyo. Nanay, tatay natin, maunang mawawala. Mga anak natin magkakaroon ng kanilang buhay. Ang maiiwan sa tabi mo, yung marito mong yan at yung mister mong yan, kung 30 years na kayong kasal, na 30 years mo na rin pinititiisan. Yes! Kaya maintain the closeness there. Hello? Magkakapatid, good! Maintain the closeness there. Kasi kung hindi kayo close, ang tanong ko kasi ganito, if you are not that close to the person, will you confide your secrets in life? Obviously not. Ang Kristiyano baligtad eh. Close siya kay kumare, malayo siya kay Lord. Kaya nagko-confide siya kay kumare kaysa sa kay Lord. Tapos sinisisi niya si Lord, bakit nagkalat ang basura ng buhay niya? Gets? Hello? See? Kaya gaya ng sinabi mo kanina, the person that holds the microphone in your life is the dominant factor in your life. At yun ang pakikinggan mo susundin. Ang kasagwa lang isipin, ikaw tong Kristiyano at nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang prinsipyo at sinusundan mo, prinsipyo ng mundo, is it correct or wrong? Hello? Hindi mali, hindi sala. Na dapat ang buhay natin maging example. Laki-laki ng problema mo, sister. Pero nagtataka naman ako sa'yo. Nakuha mo pang umiti. Ano sikreto mo? Kaya nga hindi ko sasabihin sa'yo dahil secret. Hindi niya alam. Kasi may iniiyakan ako eh. Sino? Yung close sa akin. Sino? Kaya nga hindi ko sasabihin sa'yo dahil secret. Pag nag-iisa ka na lang. Yung mga nag-i-impress dyan, madaling araw siya, mag-lock sa banyo, doon ka hulagulhol, doon ka umiyak. Bago mapasukan yung mga empleyado dyan. Tapos yung luha mo, ikaw na rin mag-map. Yung patang ng luha mo sa side, ikaw na rin mag-map, ikaw na rin maglinis. Yung mga winasiwas mong tissue sa banyo, ikaw na rin mag-ipin. Kasi mas magandang nai-ispoga mo. Kanino mo ispoga? Doon, close sa puso mo. I mean, I'm not saying
Sa Lord lang talaga wala kayong pagbubuksan na tao. Piliin mo sa kamay mo. Because ang guarda, ang closeness, hindi mo nakukuha sa libro. Ang closeness, close ka sa Kanya. Hindi yan nakukuha sa dami ng pera. Ang sibaliktad. Close sila sa'yo dahil marami kang pera. Pag marami ka ng problema, they're gone. See? Kaya, paminsan-minsan, discern din ha? Hello? Discern din. Tsaka lalo, pag alam mong spiritually aposto yung tao, kaya nga sabi ko huwag niyo ako, there is always a lesson that God is telling me. Kapag yung man of God, nakita ko na, sige, without offense, pag 60 plus na ang edad, senior na yun. Tapos, worker ng Lord, I always have the urge, dumikit, tumabi, makipagkwentuhan. Because I learn more from their experiences. Pinipilit kong maging close sa kanila. Dahil ang hinahabol ko, itinatransmit nila yung personal experiences nila sa ministry management. Dahil although 3 years kami nag-Bible school, karamihan doon hindi naman tinuro sa Bible school. Ang nadadampot mo yung mga experience nila. And they will tell you, 40 years in the ministry. Wow! Niisip, kaya ako kamot ang kalahati pala ang aking tinakbo. Naintindihan ko naman, siya may buhok, siya walang buhok, ako meron pa. Kaya sabi ko, Lord, di na bali magkulay, huwag ka lang magkalaglagan, Lord. Dahil pag naglalaglagan, wala na magkukulayan, Lord. Because sa mga worker, sa mga lingkod ng Diyos, there is always a story there. And that story, itatransmit nila sa atin, itatransmit sa inyo. From that, we learn lessons in life. Kaya tingnan nyo, si Samuel nandoon si Eli. Kaya, nung tumawag sa kanya, Samuel, ang unang perception niya, ang akala niya, ang tumawag sa kanya, sino? Eli. Si Eli. Bakit? Close siya kay Eli. Hello? Napakadali lang sa kanyang bumangon at lumapit kay Eli. Parang ikaw ba, no? Kung tumawag ang kumare mo, may kailangan. Kulang na lang ilaw. Kaninang umaga, tawa ako ng tawa Pag mangungutang sa'yo, magmamakaawa. Pag maniningil ka, sarili mong pera, ikaw pa ang magmamakaawa. Nung uutang sa'yo, close kayo. Nung bayaran na, wala na, open na. Umalis na. Kaya we can only clearly hear the voice of God, but if we are not close enough. Kaya kung minsan misperception Sabi ko nga sa inyo, ako, personally, 6 months. Hindi pa ako nakontenta. I was putting the validity of the conviction of the Lord in line. Sabi ko sa inyo, yung untim Napoleon yan, iniikot ko yan. Kasi ako noon, naka-libero naka-torno. Bago ako ng full time, lahat ng mga demarkang tindahan, pinuntahan ko. Hindi naman ako namili. Binusog ko lang mata ko, okay na ako doon. Sabi ko, mabibili ko pa kaya ito, mabibili ko pa kaya ito, mabibili ko pa kaya ito. Habang nagsasalita ako ng ganyan bago makarating sa Babila, sabi ng Lord sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. Hindi ka mabibili. Sabi ko, Lord, ikaw ba yan? I prove God to be correct. Sabihin mo sa katabi mo, dahil si Lord knows Balyaman. Sabihin mo, hindi nagkakamali ang Diyos. Tama? Sa tingin nyo nga, kaya mali na tinawag niya si Samuel, nandun naman si Eli? Hindi. Bakit? Si Samuel talaga ang punteriya ng Lord. Why? Because Eli is already growing old.
Samuel would be standing as the next prophet in line. Kaya ako, tanda ko, sinabi ng Lord sa akin, yung mga gusto mong yan, ibibigay ko sa'yo, hindi ko ang bibili. Tapos meron pa akong isang tanong. Kasi doon sa dati kong pinagtatrabahuan, twice a year, pinapalabas ako ng bansa ng aking boss. Non per vacanza, per giro, per laburo. Ang tanong ko rin sa sarili ko, sa Lord, Lord, pag nag-full time kaya ako, makaka-experience pa kaya ako lumabas ng Italia. Ay, naku. Sabi ng Lord, yes! Sa sobrang tindi ng laboro, witness ang asawa ko. Isang taon, buo na yung kalendaryo ko, booking ng area, booking ng hotel, booking ng mga treno. Once a month, time in Barcelona. Kaya doon ko nakita, sabi ng Lord, yung mga inaakala mong hindi ko na pa-experience sa'yo, dog-dog-ulit ko lahat yan. Wala nang lumabas ang iPhone. I never bought one. Gusto mo magkaroon din? Hindi, sabihin mo sa katabi mo, hindi maglingkod ka. I never bought one. iPad, I never bought one. Kwento ko nga sa inyo minsan, December, may tatawag sa akin. Red, pakiretiro niyo na lang po sa Corso Buenos Aires, alam niyo yung negosyong Kamichisima. Hanapin niyo po sa ganito, tinawagan ko na. Mamili na lang kayo, 3 po yun. Tinareserve ko, bayad na po, mamili na lang kayo ng kulay at ng sukat ninyo. Tinatawag ko. Tapos sabi, ikaw ba sigaret? Sabi ko, si, pero, ay, hindi ko laki po. Sabihin mo sa katabi mo, hindi madamot si Lord. Hindi madamot si Lord. See? Kaya doon ko naranasan. December, hindi ko naman birthday, December. Nakabalot nahihiya ba yung nagregalo, nakabalot sa dyaryo. Kaya basta, yung baksong nilagay ko na sa ilalim ng upuan ninyo. Sabi ko, nandun ako sa ilalim ng upuan nyo. Nakabalot ng newspaper. Crumpled na newspaper ganyan, nilagay lang sa supot. Supot pa ng merkato. Alam mo yung plastic bag? Hindi, sa akin okay lang. Pag-uwi ko ng bahay. I was not even asking. Ay, si Valorant's watch. Tinignan ko sa negosyo, 480 euro. I never asked for it. See? At doon ko napatunayan. Nung sinabi ng Lord sa akin, ibibigay ko lahat yan sa'yo, gratis. Hindi ko bibili. At that very moment, I confirm it to myself that the Word of God is true. Kaya kung sinabi ng Lord na narinig mo, pagpapalain ka talaga. Kaya sabi ko kanina, hindi lang natin nakakamit. Bakit? Along the way, pag may struggle, mas madaling bumitaw kaysa manatili. And then sometimes, we literally, dahil close tayo kay Lord, ano na sinabi ko kanina? Mas naririnig natin ang boses ng Lord pag tayo ay close. Tama? Mas lalo nating maririnig ang boses ng Lord. Hindi lang dahil tayo ay close, kundi mas clear nating maririnig ang boses ng Lord. Hindi lang close. So the second step would be, hindi lang close, kundi the clearness of the Word of God. Hello? Si Eli, sabi, Samuel. Si Samuel lumapit kay Eli sa pag-aakalang ang tumawag sa kanya. Sino? Si Eli. Pero ano sagot ni Eli? Hindi ako tumawag sa'yo. Bumalik ka uli. 3 times. Pero klaro sa tingin nyo kayo babangon si Samuel pag hindi niya klarong narinig? Hello? Naalala ko. Wala naman sa akin notes. Naalala ko lang. Yung nangyari sa John chapter 11, alam niyo kung ano nangyari sa John chapter 11? Yung si Lazarus.
The same parallel story. Ano sabi ng mga magkakapatid? Lord, kung nandito ka lang sana, hindi naman tayo ang aming kapatid. Ang sabi ng mga disipulo, Master, your friend, Lazarus is dying. Hanggang sa nag-develop yung story, Master, your friend Lazarus is dead. Anong sagot ni Jesus? No, he's not dead. He's sleeping. Kaya tingnan nyo, kasi gusto kong i-demonstrate yung letter C na close. Tapos yung letter C na clear. Tingnan nyo. Pwede namang buhayin ni Jesus si Lazarus kagaya ng ginawa ni Jesus doon sa anak na senturyon. Remember, ang sabi ni Jesus doon sa anak na senturyon, umuwi ka na, magaling na ang iyong. Di ba, maalala nyo? Sinundo siya ni Jairus. Sabi, wag mo nang, sabi ng mga lagad, ay mga katulog, wag mo nang disturbuhin ang maestro, patay na ang iyong anak. Ano sabi ni Jesus? Go home. Along the way, nung nadatnan ni Jairus sa bahay niya, buhay ang bata, pwedeng gawin ni Jesus, ganun din kay Lazarus. Pero bakit ang sabi ganito ha? Di dumating na si Jesus. Sinong sumalubong sa kanya? Si? Di kayo, sinalubong sila magkapatid. Panginoon, kung nandito ka lang sana ang aming kapatid, hindi namatay. Anong sabi ni Jesus? Didn't I told you that if you will believe, sabihin mo sa katabi mo, you must believe. Ang sabi ni Jesus, didn't I told you that if you will believe, you will see the glory of God. Tingnan niyo anong sunod na ginawa at tinanong ni Jesus. Saan niyo siya? Pwede namang gawin ni Jesus pagpagaling, kagaya lang, o pagbuhay kay Lazarus, kagaya ng ginawa niya sa anak ni Jairus. Pero bakit sinabi pa ni Jesus, saan niyo siya nilibing? Anong sagot ng magkapatid? Halika, Panginoon, para makita ninyo. Anong ginawa ni Jesus? Jesus was moving closer kung saan nakalibing si Lazarus. See? At alam niyo kung bakit? Because Lazarus and Jesus had an intimate and close relationship. Hello? Kaya yung mga malalapit sa Lord, malalapit ang puso sa Lord, na talagang nagkukuhay tayong umaga, sila yung malimit sa madalas. Preciso, klaro yung instruction ng Lord sa kanilang buhay. Na nakikita ko, nagkagagewang-gewang na, nagatanggal na nga ang gulong, nagplat na ang gulong, napundi na ang mga headlight, abante pa rin. Sabi mo, kapatid, okay ka lang? Opo. In spite of what is happening, alam ko, tapat ang Lord, dahil sinabi ng Lord, maplatan man ako ng gulong, ba't abante? Mapunti man ang headlight, ba't abante? Sabi ko, bakit? Kasi yung klaro narinig ko, boses ng Lord eh. Because I know in spite of these troubles, nagkakagulo sa palibot ko, sa likod niya, naghihintay ang blessing mo. Sabi mo sa katabi mo, naghihintay ang blessing mo. Amen! You just have to resist it if you hear the word of God clearly. Because you are close to God. God will never tell a lie. Hello? Meron pang point ganito. Sometimes, please don't get me wrong, we literally take the word of God na a-abuse. Alam niyo kung bakit? Sige, papatan Alam mo kapatid, will ng Lord na pauutangin mo ako. Kailan ba nag-instruct ang Lord na lumubog ka sa utang? Tayo dapat bilang Kristiyano, alam na natin agad, will ba ng Lord o hindi? If it brings strife, if it brings sama ng loob, it brings unforgiveness, alam mo nang hindi will ng Lord yun. Tama?
meron pang lumapit, Pastor, ano ang gagawin ko? Naghihintay ako ng word ng Lord. Bakit? Kasi may nanliligaw sa akin, Pastor. Nakakabuelo ako ngayon. Wala. Pastor, may nanliligaw sa akin. Eh, anong problema? Kasi Pastor, hindi pa Christian, Pastor. Pero bukas ba siya? Bukas ba ang kanyang kaisipan? Opo, Pastor. Oh. Eh, ano ra, hindi problema. Gusto mo ba? Opo, Pastor. Eh, ano ra, hindi problema. Ang tanong, gusto ka ba? Hindi po. Ano ang problema? Ganun pala. Diyan tayo nagkakaproblema. Hello? Tapos meron pa, Lord, mag-church ako ngayon. Hinihintay ko magsalita ka, Lord. Nakaligo na ako. Anong gusto mong kulay ng t-shirt? Ang blouse ay isusot ko, Lord. Ang Panginoon ko. Na-late ka na sa Sunday service. Nagmamaneho papunta sa church. Lord, saang park ba? Saang parking space ba ako magpa-park, Lord? 3 yung bakante. Habang naghihintay ng response ng Lord, nauna ka ng parking. See? Ganito. Ay, mga anak. School ta. Lord, ano bang kurso ang kukunin ko? Ay, mga anak. Ang gusto ng Lord sa inyo makatapos kayo. Either commerce yan, either jurisprudensya yan, either engineering yan. Ang gusto ng Lord, magtapos kayo. Hello? Ganito ha. Tayo mga nanay, mga magulang, we have the tendency to hear. But sometimes, we don't listen. Tapos ngayon, ang pagbabalingan natin, sila. Kaya ako, minsan ako, dahan-dahan ako sa anak ko, bakit naaalala ko? Noong ako. There are only 2 things I always keep telling my children. Oh, mga anak, mag-ingat. Pangalawa, mga anak, mag-pray lagi. Wala. Huwag kayo di kwento. Pero there are times, because the more you talk, the more na naging stupa sila, mas wala mo sila kinikinig. Isa, 2 beses mo pagsabihan, basta. At tuto resto. Kaya nga lang ko, lagi dito, ay mga ulirang mga magulang, taas ang kamay. Nagawa na natin ang ating role bilang mga magulang. It's either they will listen to us or not. Na consequence, live tayo. No. Kasi iyak-iyak ka, pero kung nakinig ka lang sa akin, hindi parang ikaw. Panahon mo. See? Kaya sabi ko, let us cultivate and develop yung ating, kung dati nagpipray tayo, 5 minutes, 10 minutes, okay na. Can we stay longer, more sa presence ng Lord? Because the closer we are to God, the more that we dwell in the presence of God, hindi lang close sa distance kundi mas klaro natin narinig ang boses ng Diyos Kasi yung clarity ng boses ng Diyos, yun ang maglalayo sa atin sa mga sablay na desisyon sa buhay. Na hanggang ngayong karamihan sa atin, mapait pa natin, niluluha pa natin, hinaharap ang consequences ng mga maling desisyon natin. Dahil ang nasunod, hindi boses ng Diyos. Sarili mong kagustuhan. Matagal nang sinasabi ng Lord sa'yo, huwag yan may sabi. Lord, mabait. Lord, gwapo. May trabaho naman. Responsable. Oo nga. Naintindihan ko. Tapos iiyak ka. Pastor, hindi kami nagkatuluyan. Mano-mano, I just bite my tongue.
Mano-mano ko na lang sabihin, good for you. Sobra ka naman, Pastor. Naghiwalay na nga kami. Good for you pa. Because it was not really meant for you. Somebody else much better than he merits you. Hello? Ay, ganito nga eh. Yung mga pagpapalang nakita mong dumaan sa harapan mo, sayang, sana akin yan. Try to convince yourself, a much better blessing is coming for me. Hello? Kaya kung minsan doon tayo nakapokus, naku, blessing ko dumaan na. Bakit? Ang Diyos ba nagpala? Isang beses lang. Ako lagi kong sinasabi sa sarili ko. I'm trying to convince myself, at least, Lord, yung pagpapalang yun, alam ko mas may nangangailangan. Kaya dumaan sa harapan ko eh, because somebody merited it. Alam nyo, pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, pag nagbabasa ka ng Biblia, ito lang ang libro na pag nagbabasa ka, dalawa ang kailangan mo. When you read the Bible, you need two senses. Your eyes and your ears. Binabasa mo ang letra. Ewan ko kung ako lang nakaranas. Hindi mo napapansin mo minsan habang nagbabasa ka, yung nababasa mo parang nagsasalita sa'yo. At ang sabi ng Biblia, magpatawad ka. Matagal mo nang kinikimkim ang sama ng loob. Tapos bigla ka nagitla ngayon, ay hindi, mali yung preach nila, buksan ko Lord. Mali yun, hindi yung Lord. Hindi mo ba naiintindihan? Nangungusap si Lord sa iyo. Because God has already seen the contents of your heart. Ang sama ng loob mo, kim-kim mo sa dibdib mo. Klaro yung nabasa mo. Magbatawad ka. Kalimutan ang nakaraan. Say, Lord, maling pahina ang nabuksan ko sa Biblia. Di nagbasa ka ng Bible sa inyo. Pagpasok mo sa church, ang topic ng pastor, forgiveness. See? And that's the third letter. Confirmation. Iko-confirm ng Lord ang mga naririnig mong conviction ng Holy Spirit sa iyo. Today's word. Kaya kung gaano ka kabihasa sa salita ng Diyos. Tsaka by the way when you read this, you don't read this alone Per favore. Hello? Hindi nila naintindihan. When you read this, don't read this alone. Dahil ang dami kong nakita, mga matatalino, doktor, abogado, engineer, psychologist, philosopher, binasa nila ito. Wala silang naintindihan. Because they were reading this all alone. You need the revelation of the Holy Spirit. You need the company of the Holy Spirit to reveal to your heart of what is being meant of what you are reading. Marami Christian, nagbabasa ng Biblia, pakiramdam nila sa Biblia, pocketbook. Na hanggang ngayon, sa tagal mo nang nagbabasa ng Biblia, ang pagkakaintindi mo sa Titus, relo. Kwento muna ko nakwento ko na to. Sa cell group, pero sa inyo hindi pa. Ikwento ko sa lahat. Bible class. Sabi ng Bible teacher, magbigay ng halimbawa sa Biblia na mag-asawa. At taas na ba yung isa? Pastor ako. Ikaw. Si Adan at si Eva. Glory to God. Pero si isa, ikaw. Ako, pastor, ako. Si Abraham at si Sarah. Siya na ngayon.
Kamot siya. Sino pa nga ba? Pastor, naalala ko na! Si Sodom at Gomorrah. Patay-tay niya. Ayos. It doesn't work like that. Hello? Ang conviction sa'yo magko-confirm sa salita ng Diyos. Naalala ko noon, hindi ako, si Pastora. Ikukwento ko na. Kasi nauna akong inordain as pastor pagkatapos siya. Inordain muna akong reverend 5 years after, tapos siya. Inordain akong pastor 2005. Inordain akong reverend 2010. After that, siya inordain pastor. Naalala ko, tandang-tanda ko. Talagang ko makapanood ng biyanan ko. Sinabi talaga ng biyanan ko sa kanya, okay na ang asawa mo. Huwag na lang ikaw. Huwag na lang ikaw sumama. And I can still remember what my father told me. Na born again ka, okay na yun. Nagpastor ka pa, sabi ng tatay. But alam nyo, pag ang calling mo nandoon, I had no chance at all to explain to my father kung gaano kahalaga sa akin ang calling. So I was praying to the Lord, i-confirm mo sa tatay ko, dahil yung desisyon na ginawa ko tama. Naalala ko, nung tatay-nanay ko lang dito, nung nasa Barcelona kami. Pero wala tayo sa former church. Kasi lagi namin kausap yung mga church members doon sa Barcelona. Nung nalaman ng isang kapatiran, si Jen, Pastor, nakita ko nandito po pala kayo sa Barcelona. Tumawag sa si Pastor ang kausap. Oo, nandito kami, Mr. Jen, nandito kami sa, alam niyo, Barcelona is in front of the beach, right? Sino na nakapunta sa Barcelona? Harapan siya ng Spiaggia. Tapos, doon maganda dahil puro parko lahat. Sabi ni Pastora, so kailangan nandito kami nakaupo sa ilalim ng puno sa harapan ng Spiaggia. Saan parte? Ganito, ganyan, ganyan. Kasama ko nanay tatay ko. Pastora. Sabi sa kanya, kay Pastora, hintayin niyo po kami dyan. 15 minutes nandyan na kami. Di naghintay kami, kwentuhan. Maya-maya, dumating sila mag-asawa. Alam niyo yung karelo pang espesa? Yung bag na gano'n. Hila-hila ng marito niya kasi malayo yung parking eh. Tapos, nagbukas ng, alam niyo yung tablecloth, nilatag. Naglabas ng napakaraming pagkain. Sabi ng tatay ko, sino yan? Nag-order ba kayo? Sabi ko, hindi. Di, pati asawa niya, di, naglabas ng napakaraming pagkain. Since Barcelona is near the sea, lahat seafoods. Sabi ng tatay ko, hindi ko maintindihan. Hindi ka nga, sandali. Can we talk? Sabi ng tatay ko. Hindi lang niya ako palayo. Sabi ng tatay ko, sino yung mga yun? Simple friends, sabi ko sa tatay ko. Nagmalasakit lang, sabi ng tatay ko. Friends. Tapos magsasakripisyo magluto ng mga ganyang karami, tapos dadalhin dito. So there was already doubt sa isip ng tatay ko. Hindi naman ako maka-justify. Tinanong ng tatay ko personally yung asawa ni Jen. Kabayan, nag-abala pa kayo? Sabi nga niya, sitting around kumakain. Nag-abala pa kayo, kabayan, ang dami. Hassle sa inyo. Sabi ng asawa ni Jen, huwag mo kayong mag-alala tatay. Alam niyo, yung ginawa ng mag-asawa ngayon sa aming mag-asawa, hindi ko kayang bayaran ito. Tumulo na lang yun ang tatay ko. As when we're heading back to the hotel, ang sabi, kinonfirm ng Lord sa puso ng tatay ko. Ang sabi ng tatay ko, ngayon ko na naintindihan. Kasi mahirap pag tayo, ang akala tayo. Pero alam nyo, what's good with our God, pinagtatanggol tayo nyo. Hello? Amen. Are you hearing me? Amen. Pinagtatanggol tayo ng Lord. Yes. Amen. Ang ikinagagalak ko bilang lingkod ng Lord, nagko-confide ang Lord sa mga deepest secret ng mga tao na hindi namin kilala. Naalala ko yung isang kapatid, pinagpukulang siya ako sa tabi. Ginawa ng mulang silya.
Kasi sister, pag-pray kita, di yung po dyan, pag-pray. Darkest, deepest secrets of their lives. Walang nakakaalam, siya lang at ang marito niya. Malay ko ba doon? Naniwala ng Lord. Bakit? Nagko-confirm. Sabi ko nga sister, ipag-pray kita. Nagko-confirm that something deep within the heart is wrong. Ay, glory to God, nakalaya. Glory to God, pinagaling ng Lord. Amen. Tapos hindi ako nakatiis. Kasi unconscious siya nung miniminister namin, hindi ako nakatiis, tinanong ko na talaga ako. Sabi ko, kapatid, pasensya ka na ha. Tanungin kita. What does the name Marian signifies to you? Huh? Alam niyo? Malalaman ko ba yung hindi re-reveal sa akin? Mamalay ko dyan. I would never come to us. But the Lord is confirming that. Why? Something is wrong. Kaya pag nangungusap ang Lord sa'yo, magpa-pray ka, something is wrong. Per favore, sabihin mo sa katabi mo, do not resist. Kailangan mo ng prayer, kailangan mo ng tulaw. Kung minsan, yung kabigat ay nasa puso, mas nag-uumamaw mo yung pride. Kaya ko to, Lord. Kaya ko to. Kaya ko to, Lord. Hindi, sige. Bahala ka, wala naman prasahan na eh. Kaya kami, we always ask. Gusto mo pag-pray ka namin, Sabado nandito kami. Pero bueno, depende sa volunta mong pumunta dito at magpa-pray. Kung ang Lord nga, hindi ka niraransak, hindi ka binabiolate, kami ba kaya? Ano karapatan namin? But it will confirm. Hello? Nung 20s pa, Lord, ang gusto kong mapangasawa. Young, handsome, professional. Mabait. Mabot na ng 30. Lord, kahit walang trabaho, basta young, handsome. Mabot na ng 40, Lord, kahit hindi handsome, basta may trabaho. Financially secured na ako. Nung matatapos ng 40, Lord, kahit sino na lang, basta may tumating. Pagbihira ka. Nabatay ka sandali eh. Because why? Tayo bilang Kristiyano, ganito ha. Hindi nyo naririnig dito tuwing may nagpipreach dito. Laging sinasabing, alam nyo, confirmation ng salita ng Diyos sa senior kahapon sa prayer meeting. It always confirmed. Hello? Yung mga dumadalo ng prayer meeting dito, di kinakita nyo na ang preaching kinalingguhan, ang nag-intro, yung nag-share ng word ng Sabado. Amen. Ang buod ng kabuuan ng salita ng Diyos, linggo. Bakit tumutuloy lang? Kino-confirm ng Lord yan. Pastor, disappointed ako. Will ba ng Lord na ano? Kailangan mo ng pera, nangutang ako kay sister, hindi ako pinautang. Tapos, dala-dala ko ang aking dokumento, pumunta ako dun sa Loreto, yun bang may pula, pastor, na ganyan? Oh. Tapos nakalagay letter C na malaki, pastor. Oh, pumunta ako doon, nirefuta din ako, pastor. Will ba ng Lord? Hindi, confirmation ng Lord yan, para hindi ka mabaon sa utang. Hindi mo ba naiintindihan? Okay, let's admit it. Salamat sa Lord na bayaran sa tulong ni Lord ng iyong pagkakautang. Salamat sa Lord, pinagaling sa pagkakasakit. Salamat sa Lord, nung nawala ng trabaho, nagkaroon. Pero hindi ba kayo mas lalong salamat sa Lord na hindi ka na nagkasakit? Na hindi ka na nagkautang? Hello? Amen. Na hindi ka na nawala ng trabaho? Amen. Ako naniniwala. Ang sabi ng marami, an ounce of prevention is better than a kilo of cure. Pero may bago akong definition. An ounce of prevention is better than 1 ton of repair. Mas maigi ng i-prevent mo. Kasi pag na-damage na, mahirap. Usually, RTS yan eh. Alam niyo yung RTS?
Ikaw ba pa nag-order ka sa Amazon tapos dumating gula-gula ulit, tatanggapin mo? Oh. Kaya ako nabibless doon sa nag-text sa akin eh. Sabi, Brad, sa edad natin, na humakbang na ng 50, may dahan-dahan at hinay-hinay na. Bakit? Considered na tayong vintage. Ang ating mga spare parts ay rare. Ang ating daw mga spare parts ay rare. Tapos meron pang kwento ng pastor. Sige, di naghandaan. Sige anak, ipanalangin mo mga pagkain. Sabi naman ng nanalangin, Panginoon, salamat sa mga pagkain ito. At gawin yung mga pagkain to, magbigay ng kagalingan, kalusugan sa aming pisikal na katawan. Napadinit ang pasto, ang handa, kumbang baboy, gitso, lahat ng mga alat at matatamis. Paano magbibigay kalamasin sa katawan mo yan? Eh, puro putok-batok ang nasa tabula eh. Ay, pabihira. Crispy bata. Talangka. Kadala-dalangin mo, magbigay kalakasan, kagalingan sa aming katawan. Tapos titignan mo ang nasa mesa, puro mga putok-batok. Mga laman loob, chicharong bulaklak. Something is not right because why? Your prayer is not confirming what is in the table. Hello? Ay. Kaya tingnan nyo, ilang beses tinawag si Samuel? Not once, not twice. Si Jesus, matapos niyang tanungin, saan niyo siya nilibing? Punta natin. Anong sabi ng mga kasama? Lord, panis na yun. Ang sabi ng Lord, punta natin. Anong ginamit ng Lord? Moses. Lazarus. Tapos, may sinabi pang Lord bago niya tinawag. Ano? Sinong bato? Kasi kung anong kayang gawin ng tao, pagkagawa ng Lord sa tao. Ang hindi kayang gawin ng tao, ang Lord ang gagawa. Kaya bang bumuhay ng tao ng patay? Hindi. Kaya ng tao magalis ng bato. Kaya sabi ng Lord, alisin niyo. Takip ng bato. Inalis ang takip ng bato. Dahil kayang gawin ng tao, ang alisin ang takip ng bato. Ang hindi kayang gawin ng tao, bringing back Lazarus to life. Kaya si Jesus ang gumawa. Lazarus. Bumangon si Lazarus, lumabas. Uli. Ang sabi ng Lord, alisin niyo ang kayong lino. Nakabalot ng kayong lino. Buhay na si Lazarus eh. See? May confirmation dahil pinaalis ang kayong lino. May confirmation na buhay si Lazarus. Buhay naman po ang pananampalataya ko. Tapos paglinggo na saan ka? Pastor, buhay naman ang aking pananampalataya. Sabi nga ng pastor, maghunos dili ka kapatid. Bakit? Ang mga ipis sa bahay mo, kabisado na ang Biblia. Kulang na lang magpa-water baptize. Kaya ngayong hapon, before we will pray, tatlong bagay. You want to hear the voice of God? Stay closer. Ayaw mo ng distraction. As you draw closer to God, you will hear clearly the Word of God. Kasi pag malayo ka, along the way, there are tendencies, maraming mag-criss-cross. Ang tawag ko dyan, distraction. Kasi kung magiging intentional lang tayo na angkinin, tapakan, kunin ang pangako ng Diyos. Whatever distraction there is, we try to eliminate the distraction. We don't try to eliminate the promise of God. Naalala ko yung mga Israelita, inilabas sila ng Lord sa promised land. At the edge of the promised land, nagpadala ng spies si Moses. Ang sabi ng 10, malalaki. Ang mga tao, hindi natin kaya. Sinong nangako? Ang Diyos. Di ba? O kahit malalaki ang nakatira dyan, ang sabi ng Lord, ibibigay ko yan sa inyo. Amen.
naman. Hindi naman. Sabi nga ng Bible eh, dahil ang nangako, Diyos, hindi tao. And once you're closer to God, you clearly hear the Word of God, maghintay ka ng confirmation bago ka umakpa. Kasi kung minsan sa pagdidesisyon, narinig mo, yun na daw, yun na. Pastor, pakakasalan ko na talaga to. Bakit baka makawala pa, Pastor? Tapos? Kausap, marriage counseling. Pastor, nangangako ako, ibibigay ko ang mga bituin sa langit at ang buwan. After 6 months, dinalaw. Ay, kumusta ang marriage life? Pastor, buwan. At tuwing ako natatama, nakakakita ako ng bituin, Pastor. Alam mo ba yun? See? Dahil ang nag-confirm, ang gusto mo, hindi ang gusto ng Lord sa iyo. Because kung maging intentional tayo sa promise ng Lord, ang sabi ko, ano ba ang kalooban ng Lord sa atin? Romans chapter 2:12. Nandito sa akin, puti ko. Romans 2:12. The promise of God to us is GPP. Hindi nyo alam. Bahala kayo. Brother Maggie, pakilagay na. Romans 12:2. Baliktad pala, sorry. 2:12 yung sinabi ko. 12:2. The promise of God for you and me is GPP. Basa! 1, 2, 3. Good, blessing, and perfect. GPP. See? Ang kalooban ng Lord sa atin lagi, good, pleasing, and perfect. Pag nagkakasino na yan, napapasama ka na. It's not the will of God for you. Kaya don't insist. Eh, Pastor, narinig ko ang boses. Ha? Baka boses ng kapitbahay mo yun. See? Because ito ang magiging standpoint natin sa buhay. Ang sabi, that you may discern. Alam niyo kung anong discern? God had given us the discernment to perceive clearly. Kaya tandaan mo ha, bukas, mamayang gabi pag nag-pray ka, bukas ng umaga magpe-pray ka ulit, i-declare natin, Lord, sinabi mo sa Romans 12:2 na ang pagkalooban mo sa akin GPP. Good, pleasing, Perfect. Amen. yan ang criteria, 3. Kalooban pa ba ito ng Lord? Bakit? Kalooban pa ba ng Lord yan? Na instead of hello? Now, conclusion. God's will for us is good, pleasing, and perfect. But, if we don't listen, ito sabi ng marami, pahirap na ang panahon ngayon. Kung hindi ka makikinig sa leading ng Lord, mas times would get simply harder and harder and harder. Gusto kang pagpalain ng Lord. Ang sabi ng salita ng Diyos, magbigay ka, ikay bibigyan. Gustong takal, siksik, niknik at umapaw. Ang sabi ng Kamarites mo at Kamarisol, nagbibigay ka sa church niya. How can God bless you if you don't give? Ito mga hypocritical na mga Christian. Wala nang tithing sa Biblia. Wala na sa New Testament ang tithing. Fine. But still, ano bang gusto mo? Makatanggap, tama?
Anong bukod tanging paraan para ka makatanggap? See? Sabi, God's will for us is good, pleasing, and perfect. But if we don't listen, hard times will always be harder. And God's plan will always be impossible. Magiging imposible ang plano ng Diyos na mangyari sa buhay natin. But, if we listen, tingnan nyo ha, if we listen, God orders our step. Hindi man 100%. Kasi bakit? May mga inaalaw ang Lord na failures because God wants to teach us something. Both in good times and in bad times, sabihin mo sa katabi mo, anak ka pa rin ng Diyos. Amen. Amen? Oh. If we listen, God will direct our steps even in the hurting moments of life. God is there to wipe the tears in your eyes. Lalo tigit, ang sabi dito, if we listen, kung makikinig, the abundance of God's grace is there. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng grace? Unmerited favor. Yung iba, Pastor, pagpapalain pa kaya ako ng Lord? Bakit? Ang dami ko ng mali, ang dami ko ng sablay. Sa attendance nga, Pastor, parang 3 buwan nang hindi nagchichikan yung aking pangalan. Yes, of course. Bakit? Mahal ka ng Diyos. That God would allow your test to become your testimony. Your labor into favor. Yes. Amen. Kaya, ang aking prayer, sabi mo nga, Lord, anong gusto mo ituro ko, Lord? Ang sabi ng Lord, I want your ears to be sharper. Not your literal ears. Na? Kasi kung ears lang kung minsan, kaya nga dalawa eh. Ang sabi ko, Lord, bakit hindi mo ginawa ng isang tenga na lang ng tao? Kasi nangyayari ko minsan tuloy, dalawa eh. Pagpasok, hindi lalabasan. Pero kung isa lang, wala nang lalabasan yan eh. Sabi ko, Lord, sana ang tenga ng tao siya na lang. Bakit? Para pag pumasok, diretso na sa puso. Akyat na sa ulo. Hindi na lalabas. Kaya ngayong hapon ang encouragement ng Lord sa bawat isa sa atin. Be sensitive to the leading of the Holy Spirit. Amen? Huwag maging sensitive ang puso natin. Lord, nagkamali ako. Sabi ng Lord, tayo. The abundance of my grace is enough for you. Bakit ang gusto ko? Apakan mo ang pangako ko sa buhay mo. Amen. Hello? Kaya ako, ang dalangin ko ngayong hapon, both left and right ears, sharper tayo sa conviction ng Lord. Pero ako naniniwala bilang Kristiyano, hindi na itong ginagamit eh. Ito na. Ay, Pastor, ito, hindi rin. Bakit? Kung minsan, napoprovoke tayo sa nakikita natin eh. Tingnan niyo yung 10 spies. Ang lalaki. Hindi natin kaya. Oh. Pero kung hindi nila nakita, hindi sila natakot. Tama. O, kaya kahapon nagtatawanan kami sa mga worship leader. Basta pag ako nagpapakanta, flow na ako, nadidistract ako kay kapatid. Bakit? Eh, meron ba naman doon? Nag-aawit ang basta nagkaganyan pa. Nagkakanta, nagaganyan pa ng cellphone. Eh, distract ako bilang worship leader. Sabi ko, because you use your literal eyes. Ano ang gagawin, Pastor? Hindi pang nagkapakanta ka, pigi. Why? Allow your heart to worship, not your eyes. Because for as long as you sing, sabi ko sa kanya, bakit? Kami ba? Hindi. Ilan kayo na? Ilan tayo dito ngayon? 60? Oh, 65. Meron dyan nakaupo. Pastor, tapusin mo na yan. May pupuntahan pa kami. At tingin nyo kaya, hindi kami nililistra? Kaya mga mahalaga na gagawa mo yung pinapagawa ng Lord. Bakit? At the back of that, and Lord, you cannot outgive that. What you do for the Lord, anong tinanim? Biblical eh? Ang hingin talaga. Nagtanim ka ng kabutihan. Ang hingin ka ng kabutihan. Kaya pili, kung itatanim mo, kasamaan o kabutihan. See? Kaya ngayong hapon, as we stand,